dito sa radiator. Ang tanong ko sa kanya, ikaw ba ay nag-overheat nung pagpunta mo dyan sa norte? Hindi naman daw. Sabi ko, kadalasan kasi yung mga issue na to kapag nag-overheat. So ano lang ang ibig sabihin nun? Nung nabili niya to, may problema na. Hindi niya lang napansin itong paghahalo ng langis sa tubig kasi dito lang niya ginagamit sa Metro Manila. Pinilagay ko to sa aking vlog ngayon para mag-warn ulit doon sa mga bibili ng sasakyan. Hindi lahat ng makinis maganda ay maganda ang kalooban. Malaking gastos na naman. Sabi ko sa kanya, dahil ito ay nabili mong segunda mano, pag inangat namin ang cylinder head nito at mayroon na ring problema, yung mga liners nito, pati yung mga pistons nito, baka may mga alog na, doon pa lang lalaki ang gastos mo. Kaya sabi ko, pag uwi mo ngayon, manalangin ka ng manalangin habang hindi pa namin nabubuksan ito na hindi malaki ang damage ng makina mo. Game na, mga kapatid! Ito po yung Montero na tinesting ko yung kanyang oil cooler nung nakaraang araw. Nabili niya to sa buy and sell lang eh. No, kaya nga, ito inayos din ni paring Charlie yung transmission. Ah, okay. Oo, tapos nung naayos yung transmission, dinala niya sa norte, sa mga bundok doon. Hindi ko nasasabihin kung saan yon. Ayan na-experience niya na humina yung power at yun ngang langis pumunta sa radiator. Sabi ko sa kanya, teka muna, huwag muna natin sisihin yung transmission. Yung langis mo kasi pumunta sa radiator, tapos wala na nga langis na laman eh. Wala na. Ngayon, ito yung nakita namin ni paring Jun. Talagang itong kanyang cylinder head, bengkong. No? Pero yung bengkong niya kakaiba. Pero teka muna paring Jun, nung binuksan mo kanina, ano ang sa tingin mo, nabuksan na ba yan, nagawa na ba yan o hindi pa? Nagagawa na. Nagawa na? Bakit? Paano mo nasabi? Sa magkaiba yung ano niya. Yung gasket niya. Hindi na ito yung original. Hindi yung original to. Yung mga tornilyo, kumusta nung kinalas mo? May mahigpit, may maluwag. May maluwag. Oo. Naku, palagay ko, yun ang naging issue nito Yung issue na ganun. Yung hindi pantay-pantay yung higpit ng ng tornilyo. Baka walang torque wrench yung dating gumawa nito. Siya din yan. Tapos, mukhang hindi siya ni-repace kasi parang niliha lang eh. Iba yung tama ng late machine, hindi ganyan. Parang niliha-liha lang siya. Ngayon mga kapatid, Balkad. ito daanan ng tubig. Yan lang is. Ito daanan ng langis. Pero kung titignan mo to, punong-puno ng langis Hindi tubig ang dumadaan, langis talaga yung dumadaan dito. Dapat dito yung langis. Papunta naman ito sa block. Sa block. Ito daanan din to ng tubig, ito daanan ng langis. Paano nagkalangis dito? Yun na nga, nasira na tong gasket. Okay? Ayan. Yung gasket nasira, tingnan nyo naman, talagang hindi na maganda yung pagka-gasket niya. Ngayon, yung langis na nanggagaling dito, dumadaan dito sa kabila, papunta rito. So, gumaganon yung langis. Nangyayari ba talaga yun, pre? Naghahanap talaga ng butas yan eh. Naghahanap ng butas? Kasi yung tornilyo niya maluwag eh. Parang yung mga basher natin, naghahanap ng butas? Oo. Alin yung mga maluluwag pala? Alin yung mga maluluwag na tornilyo? Sa gitna o sa labas? Ano rin din, halos sa gitna eh. Sa gitna yung maluluwag? Maluluwag eh. Ito, tignan nyo mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo. Yung isang kwadro ko doon, na nandoon yung picture ko na napakagwapo ko, sinira ko. Para makuha ko lang to sa labid. Kasi gusto ko malaman kung bengkong. Pero hindi bengkong, pare, Kahit dito, walang alon dun eh. Tingnan mo. Wala eh. Dito, hindi rin, Maganda, Wala pre. Maganda. Sana mahaba yung salamin. Pero dito pa lang malalaman mo na kung bengkong yan, lulubog dito sa gitna eh. Lulubog. Di ba? Kaya nga pag nakikita nyo sa YouTube, pag dinaanan ng late machine pagbilog kasi ang kayas noon. Makikita nyo, yung unang daan, ang tinamaan lang itong dalawa, tapos yung gitna, hindi pa tinatamaan ng talim ng late machine. Ngayon, ito, pantay pare. Pantay. Saan kaya ang naging problema nito? Siguro sa gitna. Try natin yung sa gitna. Sige, dito ka, cameraman, doon ka. Try natin sa gitna. May awang May awang. Tumutunog pa nga Tumutunog pa eh. Dito. Ganun din. Awang din. Dito. Malaki. Malaki din. Dito. Mas malaki rito. Sa gitna, boss. Malaki sa gitna.
Ibig sabihin, nakaangat itong portion na to. Oo, nakaangat. Nakaganon siya. Oo. Dito. Again. O ito, hindi masyado to. Hindi masyado. Hindi masyado to. Pero pagdating dito, Laki. kita ba? Oh, kita. Kita, no? Dito, ito, tulad ngayon, nakadiin ako dito. Dito ngayon, nakaangat yan. Nakaangat yan, oh. 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 Ah. Yun, mga kapatid. So, malamang ang isang naging issue nito, nung huling ginawa ito, mali ang higpit ng tornilyo. Mali. No? Kasi alam nyo mga kapatid, may sequence ang higpit ng tornilyo. O, parang kulang ng isa. Kulang ng isa. Hanapin ni Paring Jun yung isa. Ayun, nakita na. Okay, walang mga washer, no, Paring Jun? Wala nandun. Wala, okay. Kasi alang design kasi niya, parang washer na to eh. Oh. Oo, pwede siya. Yung design niya, okay. Sige, Paring Jun. Kinabit mo na yung cylinder head. Naipit na itong gasket. Mm. Ano ngayon ang una mong uumpisahan na higpitan? Dito ka muna sa gitna. Sa gitna, Oh, dalawa. Dalawa. Oo. Tapos yung dalawa dito ka na. Dito naman. O, tapos dito ka na maulit. Dapat ikis dapat. Ekis. O, yun ang gusto ko marinig eh, no? So, hinigpitan muna ni Paring Jun itong dalawa sa gitna. Pagkatapos nun, ekis siya rito. Ikis yan. Okay. Tapos nito, Doon ka pupunta na. ekis siya rito. Oo. Hindi mo siya hihigpitan ng sabay-sabay dito. Hindi. Hindi. Basta ang higpit, halimbawa nagigpit ka rito, ekis na ganon. Ikis yan. O kaya naman, ekis ka dito. Mm. Tapos, ekis na ganon. Oo. So, hindi pwedeng sabay-sabay mong hihigpitan Hindi to. pwede. Pwede bang magsisimula ako dito? Sa dulo? Hindi, dapat gitna ka talaga. Medyo ipantay mo lang siyang konti. Okay. Saka mo na i-final pag nag-iikis ka na lahat. Ibig sabihin, standard talaga, magsisimula ka sa gitna. Gitna ka mo talaga. Higpitan ko muna itong dalawa. Dalawa. Tapos, ekis ako rito. Iikis ka na. Okay. Tapos, pwede rin na kung umekis ka agad dito yung kasunod. O, push ka sumunod. Oo. Kaya ito nagka-problema, itong cylinder head na to, malamang mali ang higpit nito. Baka mamaya, inumpisahan nila, puro gitna lang, o kaya puro labas lang ang inumpisahan. May mga, ano yan may mga torque talaga na ginagamit tayo dyan para pantay-pantay yung higpit niya at hindi mo masira yung gasket. Kasi pwede mong sirain yung gasket kapag ka inuna mong tirahin, isang diretso rito, isang diretso rito, masisira talaga yung gasket. Kaya malamang, ito, ang naging problema nito, yung paghihigpit ng tornilyo nung huling gumawa nung sasakyan na ito. Ayun, ito mga kapatid, bengkong sa sa gitna. Kaya hindi na mahirapan si Peter. Oh. Ito mataas. Pero yung mga gilid niya mababa. Kaya pag nilagay mo yung salamin, kita yan, tingnan mo, Ayun, nakabuka. makakapagsingit nga ako ng karton dito, kuha nga ng papel. Yung papel lang, huwag yung karton. Papel, kuha ka ng papel. Nakikita ba dito yung siwang niya? Ayan, kita. Kunti-kunti. Ito, malaki. Ito kita. Ang na yung wala na, pulpul na to eh. Ayan, Ayan, luwag. Oh. Ito, tingnan nyo mga kapatid, yung siwang dito. Kung ito ay pantay, hindi gagalaw itong papel. Diinan mo nga rito, Paring Jun. Ayan, hindi ko na maigalaw yung papel. Tanggalin mo yung diin mo, pare. Okay? So, may siwang dito. Kaya galaw ko, no? Pero pag dito ngayon magdiin, didiin ko ngayon dito, hindi ko na magagalaw. Dito naman nakaangat. Lipat natin dito. Ayan, nagagalaw natin. Pag idiin mo dyan, Paring Jun, hindi na, naiipit. Dito naman ngayon nakaangat. So, ibig sabihin, itong gitna na to, lumobo to. So, lobo. Kaya ngayon, ang nangyari, itong daanan ng langis, sumingit ngayon dito. Kasi ito nga, kitang-kita na yan kitang-kita na yan at dinaanan talaga ng langis yung portion na ito. Although itong gasket naman natin ay metal,
Pero dito pa lang, kita mo, bulok na tong portion na to eh. Oh. So, Tubig to, di ba? tubig yan. O, tubig. Yung katabi, ito, langis. Langis. O, yan, dito pa lang, malalaman mo na dumaan yung langis dyan. Kaya ngayon, ito, nagka-problema na yung langis at tubig naghalo. Nag-sharon po siya. Pero may malaking problema yung may-ari nito, pare. Ito, pakinggan nyo yung tunog ng makina. Gagalawin to ni paring June. Ha, ilalagay ko yung aking microphone dito. Sige, pare. Yung kabila. Yung apat na yan, kalug lahat. Kalog lahat yan, boss. Mga kapatid, ito, ipakita ko pala sa inyo. Ito pong makina nitong Montero na to. Kung mapapansin nyo po, yan, yung mga itim-itim na yan, ano? Iyan yung singaw ng combustion. Pati dun, sa liner na yon, lahat yan, ito mayroon yan. Yan po ay signales po yan, na blow-by na po yung makina nito. Yung mga ganyang itim na yan. No, blow-by na po yan. Kaya pag umaakyat yung piston dyan, dyan dumadaan ngayon yung combustion. Dapat sa tambucho na pupunta yon, itatapon dito sa exhaust, pero dumadaan ngayon dito sa ilalim ng piston, sa gilid. Yan po yun. Yan yung mga senyalis ng blow-by. Ayun, tingnan nyo, may itim, oh. Oh. Kaya po mga kapatid, itong may-ari nito, dahil sa napanood nyo na po, yung video namin na to, nasa sa inyo po ngayon, kung wala pa talagang budget, at gusto nyo pang gamitin itong makina na to, magsa-top overhaul lang tayo. Kung akong tatanungin mo, mas marirecommend ako mag-general overhaul kasi nakabukas na. Bukas na lahat. Ngayon, kung wala siyang budget, pagtsatsagaan niya, kalug yung piston, hindi lang natin masasabi kung hanggang kailan sa tatagal na maayos. Kasi pwedeng umangat din yung langis doon sa ibabaw ng piston, Oo. o kaya naman lumakas yung blow-by doon sa makina niya. At tatalsik na yung langis doon sa suksukan ng dipstick. So dito, nakita natin yung makina may problema, yung cylinder head may problema. Ang solusyon lang, dalawa. Isang top overhaul at saka isang general overhaul. Yung general overhaul, mas magastos, pare. Yung nakaraang ginawa namin na nagpalit tayo ng cylinder head, halos nagpantay na to eh. Halos na halos. Oo, sa dami ng repace. Oh, ito malalim to, oh. Tapos ito mataas. 4 yata inabot nun eh. 4. 4. Tapos pagdating sa atin, wala na. Kaya nagpapalit na tayo ng cylinder head. Talagang due for top overhaul. Naghalo yun lang sa tubig, bengkong dito, mas mataas dito. At ayan na. Naglabasan na ang problema ng may-ari. No? So mga kapatid, kung bibili kayo ng second hand na sasakyan, hanggat maaari sana doon sa kakilala. Huwag kayong masyadong maging excited sa pagbili ng sasakyan. Montero, napakaraming Montero na maayos. Ford, marami ring Ford na binebenta na second hand maayos. Kaya lang, pag nakatsyempo talaga kayo na nagba-buy and sell na hindi nyo naman talaga kakilala, tapos masyadong yung mga buy and sell kasi na karamihan na medyo may kalokohan eh. Oo, marami yan. Yung, halimbawa, pumunta ka doon, hindi ma'am, okay yan. Ganito yan, okay yan. Short, lang yan, no? Yung mga gamit niyan, hindi masyadong laspag yan. Hindi masyadong gas. Oh, ganon. Yung talagang kung ano-anong magaganda sinasabi, pas na kayo doon. Lalo na kung ahente lang. Pero yung mga nagtitinda na medyo may pagkasuplado pa, di ba, na halimbawa, sir, talagang yan na po ang presyo niyan, take it or leave it po. Maganda po yan. Gusto nyo, magsama kayo ng mekaniko. Gusto nyo, i-road test natin ng 1 oras. Yan po dapat talaga. Ang nagtitinda ng sasakyan, pumapayag siya na i-test drive yung sasakyan 1 oras, 2 oras hanggang sa mapatunayan mo na maayos. Pero yung ayaw pumayag sa test drive na ilalayo nyo ang sasakyan, idadaan nyo sa rough road, wag nyo na pong bilhin yan. Pass na po kayo kahit gaano kaganda. Kasi yan ang style ng mga nagbabuy and sell. Talagang pinapaganda nila itsura. Para malito ka at maloko ka na yung palang makina ay may problema. Kasi naman, puro kalokohan din talaga yung karamihan ng mga nagbabuy and sell. Hindi po lahat marami ring matitino. Pero yung iba talaga, kumita lang ng kaunti, hindi baling makapanloko na po sila ng kanilang kapwa. Kaya ingat po sa pagbili ng mga segunda mano. Tandaan nyo po, yung ayaw magpa-test drive ng 1 oras, pass na kayo dyan. Kasi doon sa 1 oras na yon, malalaman nyo na kung ano ang problema ng sasakyan. Kung gusto nyo, puntahan nyo si Paring Jun dito, isama nyo. Okay ba yon?
Magkano Hindi ba pwede ang PF mo pagka sinama ka ng bibili ng ano? Hindi pwede yun. Hindi pa pwede. Marami tayong makakawin, no? So yan mga kapatid, sana po nakatulong na naman kami sa inyo, yung mga junior mechanics, no? Tulad nga nung sinasabi ni Paring June, dapat X ang ang sequence ng paghihigpit ng tornilyo ng cylinder head at mayroon po talagang torque na nilalagay po tayo dyan, yung ginagamit natin. Ay, ito pa pala isa, doon sa may-ari nito, putol yung heater plug mo. Oh. Dalawa yan. Dalawa. Oh, ito hindi na natanggal to, papatanggal ko pa to sa machine shop. Machine shop kay Peter. Oh, yung isa nandoon pa, bumara pa sa loob. Oh, putol yung heater plug, kaya may chance to na nag-hard starting to. Dati nung hindi pa nagagawa. So yan mga kapatid, salamat, maraming salamat. Patuloy po kayong manood ng aking mga vlogs, i-share at i-likes niyo po ang aking mga videos. At siyempre, paki-subscribe na rin po ang Autoruns. Magandang hapon, maraming salamat sa inyong lahat.